Alright guys, we're heading to Mati. So Mati yung ride ngayon. Medyo late na kami jump off hapon na kasi galing pa si Kuya Dexter sa Digos. Nag-drive pa siya kay sa kapatid niya. But tuloy pa rin yung biyahe natin. Pero safe lang dapat. Hindi naman dapat magmamadali. Pero the adventure still goes on. Hindi pwedeng hindi matuloy. Alam nyo guys, Mati talaga is always one of the choices binabiyahe ng mga motorista. Despite sa maraming maraming madaanan na pwedeng matambayan, yung mga tourist spot, ang ganda kasi ng kalsada papunta doon. And then marami ng magandang mga establishments sa Mati ngayon compared na a few years back. So this is it. Pasawat pa din kasi natuloy yung biyahe. So I hope that the ride will be very safe. And syempre dasal pa din tayo for safety. So tara, sabay tayo. Enjoy tayo ngayon. Si Kuya Dexter nga pala is riding his new ADV 350 matte black. Ang ganda talaga. Sabay kami last time, pina-install namin yung nagpa-install siya ng top box. Maliit lang, ganda tingnan ng maliit lang. Hindi masyado yung yung malaki talaga. I think this is 28 liters kagaya sa akin. Smoke Zeus. Color black yung sa akin. Ang ganda tingnan. Oh. Malaki naman din yung compartment. Ang dami na yung madala. Isang gabi lang naman. Okay na yung ganun. Tsaka hindi masyado mabigat. Madami yung marami yung dalhin. And I'm riding my ADV 160. Wala tayong kaya dyan sa 350. Pero habol pa din. Hindi naman tayo lalayo. Pero ang ganda talaga ng ADV 350. Matagal na itong lumabas ginawa ng Honda. I think way back 2018 lumabas na ang ADV 350 pero ni-release siya sa I think Thailand and Singapore. Ang daming Pilipino naghintay na dumating yan dito. Ilang taon din kasi nagsimula sa ADV 150 dito and then syempre in-expect na dadaan pa sa ADV 350. Then may ADV X may XADV 750 na dito Ang tagal na naghintay, akala na hindi na dadating. Dumating pero ilang taon pa. So the wait is over. Everyone can taste this machine. So far hindi ko pa nasubukan pero kahit tingnan mo, ang smooth lang Hindi naman sabing bulky. Siguro pag dinagdagan ito ng mga accessories, dami na available na accessories siguro nito kasi syempre Thailand is one of the country na magaling talaga mag-customize ng mga motor. And speaking of accessories, ang dami talagang mapipilian doon sa Thailand. Matagal na ito lumabas sa kanila ang ADV 350 So, syempre kung magkakaroon tayo na ito, order talaga kayo dun sa labas. And syempre meron na talaga yan. Lahat ng hinahanap mong pwede kabit dyan
ang dami ng mapagpilian. Soon sana magka XADB 750. Lord, sana naman, baka naman. Alright, nandito na tayo ngayon sa Panabo. Pasok lang ng Panabo. Ayun, madilim na guys. Medyo malayo pa yung biyahe natin. Pero sige lang, hindi lang magmamadali. Narating din tayo. I-enjoy lang natin yung ride. Ayun, nawala na si Kuya Dexter. Balis na lang ng ADB 350. Ano kaya yun? Yun no, siya pala yun. Maganda naman yung panahon. Yung inaasahan natin na hindi uulan. Buti na lang, wala pa naman akong suot na kaputi. Alam nyo guys, paminsan yung pag isang motorista, may time naman talaga na nakakalimutan mo yung dapat mong dalhin, dapat mong suotin, kagaya nito. Alam naman natin, sunod-sunod na yung araw na umuulan. May dalang akong kapote pero hindi ko ready, hindi ko sinuot pa. Kumbaga may ambulansya, tabi talaga. Lahat dapat tatabi kasi hindi natin alam na yan, may dala na yan na 50-50. Kawawa naman pag na-stuck yan sa traffic. Giveaway talaga tayo. Sa ganun ay makatulong din tayo kahit paano. Nakakatawa lang pag ganyan guys, pag may ambulansya, ayan, parating yung ambulansya, tabi tayo para makatulong tayo. Pero pag paglagpas talaga ng ambulansya, ayun, sunod agad sa likod. Kasi alam na tatabi lahat ng mga sasakyan pag ambulansya. Susunod ka sa ambulansya pag nasa likuran ka na, para diretso yung diretso yung takbo mo. Ang dami pa namang sumusunod ibang motor. Parang kinunboy. Kilala lang yung pasyente. Ay, ginagawa nila yan guys kasi yung umiiwas sila sa traffic o masama sila sa may stranded. Mautak din mga motorista eh. So ngayon naka pure video tayo na mode. Sana maliwanag yung shot natin. Nakakatulong to mga sodium lights, saka yung mga ilaw sa mga establishments. Dandan lang, brake lang. Ayan. Masyadong pa-rider. Guys, itong nadaanan natin ngayon is Pantukan area na. Maganda na yung lugar nila ngayon, no? Ang daming ilaw. Ito yung yung maganda na naiilawan yung kalsada para safe lahat ng mga rider saka nagmamaneho ng mga sasakyan. Ang ganda. Medyo malapit na. Medyo malapit na kami sa Mati. Konting taste na lang.
Ah. Alright. Ah. Larga na. Gapuha diri gabi no. Oh. Nice. Alright guys, abot na ta, mati na. Nagyan na nato ang welcome to Mati. Thank you Lord. Salamat pa din tayo guys, nakarating tayo ng safe. Pero di pa nagtatapos, kailangan maabot tayo sa hotel. Pero malaking pasalamat na kasi umabot tayo sa Mati kahit gabi na. Basta mga
sa mga ganitong mga sitwasyon guys, para sa mga motorista, may mga daan na mga ganito kadilim, napaka-importante talaga ang ilaw. Dapat kumpleto yung ilaw mo. Kaya check upin nyo talaga yung yung bulb ng headlight nyo. Kung mahina na, palitan nyo agad ng bago, kasi napakadelikado pag wala kayong ilaw na malakas sa mga pagdating sa mga kalsada na ganito. Gaya nyan guys, yung mga auxiliary light nyo, gamit na gamit yan dito. Malalaman din ng mga ng mga kasalubong nyo ng mga sasakyan na andyan kayo, parating kayo, kasi nakikita nilang ilaw. Reduce speed kayo pag ganito, tansyahin nyo yung makina nyo, huwag lang banking ng banking, sabayan ng ingat. Pinaka-importante sa lahat, dasal talaga bago aalis, at magpasalamat pagdating nyo sa kung saang destinasyon nyo. Magpasalamat talaga sa Panginoon Diyos na safe ang biyahe. Lagi nyo pong tatandaan yan. Alright, malapit na tayo guys, konti na lang, and papasok na tayo sa City of Mati. Guys, nandito na tayo sa City of Mati. Kakalala ko dito ata yung yung terminal nila malapit. Last ko pumunta rito, last year pa. Isang taon na rin mahigit. Konti na lang guys. Makakapagpahinga na rin. Dire yung hotel ya? Hotel dire? Kani?
Alright. Alright guys, good morning. Nanti karon diri sa Mati sa hotel na amo ang gistayhan. Dito kami sa hotel na pinagstayhan namin. Ayan, may gasoline station sa labas. Ano. So, magsa-sunrise na. So, it's a perfect time for a drone shot. Right. Medyo, medyo makulimlim agad, oh. Hindi pa pala tayo sure makapag-drone shot. As you can see, oh. Parang uulan. Ayan, oh. Ang ganda na sana yung andun. Pakita ko sa inyo yung sunrise. Ayan guys. Ang ganda na sana yung sunrise, oh. Pero ngayon, oh, tingnan niya. Parang papuntang ulan. So, sayang. Hihintay na lang tayo ng mawala-wala yung dito, yung kulimlim. Pero it's still a good morning. Ayan. May mga naiwan pang mga dito. Mga runners. Oh, bakit sila nagpahuli? Ay, mga bata pala. Ayun, oh. Ayan. So, sayang naman dito makapag-drone. Kasi pag gano'n na pa na maraming ibon. Yun din isang problema natin. So guys, papakita ko yung sunrise, oh. Ganda. Pero problema natin ito. Ayan. Nakikita nyo. Yun, oh. Well, at least nakuna natin sa video yung sunrise. See that? Mamaya na lang tayo magdodon. Hindi na sunrise yung kunin natin. Pero punta muna ako 7-Eleven. Uuuhaw ako. Hanap ako makakain. Hanap ako makain. So, tara! Guys, 7-Eleven na tayo ngayon. Malapit lang sa hotel. Bili tayong mainom. Morning! Kuya naglilinis, so aga-aga naglilinis. So, bili tayo ng Gatorade na no sugar. Yan. Ito ba? Water. Kailangan natin water.
tubig na malaki. Ang summit. Lagay muna natin sa counter. Ano tayo makain? Sir, bitas. Balot sir. Ngita pa ko. Sige sir. Ayan. Dami din selection ng mga sandwiches dito. Ayan o. Gutom na talaga ako, guys. Nagising tayo sa lakas ng speaker kanina eh. Ay, nahanap tayo ng makain agad. Hindi na tayo makatulog ulit eh. Breakfast burger. Masarap dito. Ayaw ko muna mag-rice. Saan ba? Cheese melt. Hindi ako makapag-decide. Ano ba? Siopaw na lang. Ayan, may siopaw. So, alin ba? Siopaw na lang siguro, no? Kuha muna tayo siopaw. Oh, ayan. Papunta-punta pa tayo 7-Eleven. Nalimutan yung wallet. Pinapunch na lahat. Ito yung sabi ko, guys. Kanina, may sunrise tayo. Tignan mo yung parating. Sayang yung drone shot. Di natin makunan. Pero sige lang. Okay lang yun. Nakunin muna natin yung wallet, kulang yung bayad natin ng 40. Ay. Ayan na kuya. Nadala na natin yung wallet natin. Hi kay kuya. Ayan. Hi kuya, good morning. Hello. 7-Eleven, Mati. Dahil malapit lang sa hotel natin. Page nimo. Ay, kuya, Big B Moto. Big B Moto. B-I-G-B-E-E. Naka-sticker, sir? Naku, hindi ako nakadala. Hindi ako nakadala. Pero check ko mamaya, balik ako dito. Sige. Ha? Thank you. Thank you. Ayan. Up. Guys, check natin ulit yung sunrise. Hihinayang talaga ako. Tignan mo naman, oh. Yun, oh. See? Yan. So, dito tayo ngayon, oh. Yan. Sa Mati Doctors College, may 7-Eleven sa labas. So tatambay muna tayo dito saglit at kakain ng siopaw. Ayan. Ayan. Ayan.
May kwento ako guys. Alam nyo, nung sa kabataan ko pa, mahilig ako kumain ng siopaw. Paborito. Matakaw ako nung malit pa ako eh. Mahinang kumain ito, matagal matapos. Pero matakaw. So ayan nga, mahilig sa siopaw, sa katakawan. Sa huli ko na namalayan, naubos ko na yung siopaw. Hulaan nyo kung ano. Si Red. Eto biglang nawala. Hindi ko alam meron ito. Naubos ko yung papel. Kaya ngayon, pasalamat ako may ganito. Tinatanggal ko na yung papel ng buo. Diretso ko na makain ito. Noon, wala masyadong mga flavor sa mga siopaw. Ngayon, dami na. May mga bola-bola, asado, pizza, choco, yung mga ganun. Noon parang dalawang flavor lang ata, asado at bola-bola. Ayan ko, parang ganun na yung maalala ko. Parang isang flavor nga lang yun noon eh. Masarap yung siopaw ng 7-Eleven guys. Yung asado. Tayo ko yan humingi na sticker. Hindi ko alam kung nakadala ako. Nakabalik na yung pinsan ko galing sa ran. Ubusan na, balik na tayo sa hotel. Guys, nakabalik na tayo sa hotel. Lapit lang naman eh. Ang dami na nito. Ayan, tapos na sila. Ito tayo. Morning. Ayan, parang pagod sila lahat eh, no? Eh, tayo nakapag-siopaw na. Alright guys, pabalik na kami ng Davao City. Di naman kami masyadong nagtagal dito
pero enjoy din kahit pa paano nakapag-ride. Yung ano, yung journey ang masaya dito. Dadaan muna kami ng ano, empanada, ng mga pasalubong centers dito sa Mati. Kalimutan ko yung pangalan ng pasalubong center nila pero somewhere doon sa sentro. Namili kami saglit ng mga pasalubong, empanada, ube halaya, lumpia. Masarap kasi dun so, lagi ang ano, pinupuntahan ng mga turista, mga from Davao City, dumadaan talaga dito dun sa ano, seaside para maiuwi nila yung pagbalik ng Davao City. Next stop guys is Sleeping Dinosaur sa Badas. Doon ang next stopover namin. Sobrang kulimlim na. Sana di kami abutan na ulan ng malakas. Lord protect us. Sayang guys, hindi tayo nakapag drone shot ng ano, kaninang umaga. Ang ganda sana ng sunrise kanina tipong orange talaga, mga ulap tsaka may konting violet. Ang ganda talaga tingnan kanina, kaso sinalubong ng ano, ambon, hindi naman ambon, yung kulimlim. So, ang daming ibon na lumilipad, so hindi siya ideal na magpalipad ng drone.
Umaambon na guys. Sana hindi tayo maabutan ng malakas na ulan. Kakayanin to. Ingat lang, ingat. Exiting City of Mati, Salamatay sa Pagkani. Guys, kami sa boundary karon sa Tagan Cafe in Pinantatagan. Kasama ko si Kuya Dexter, pinsan ko. Ito in order namin dito. Pero yung ube halaya, dun pa yan sa sa seaside, sa Mati, yung kinuwento ko kanina. So short stop lang kami dito, and then maya diretso na uwi. So dito na mag-end yung video ko. Thank you for watching and see you on the next one.